Kakapasok lang mga kababayan, Tatay Digong may mensahe sa atin habang palapag na ang kanyang eroplano sa Netherlands. Panoorin po natin ang buong video. To my countrymen, just to give you the current situation. I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and I will, ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve my country at so be it. Kung ganun ang destiny ko. Salamat. Samantala, bumiyahe patungong the Netherlands si Vice President Sara Duterte nitong umaga ng Miyerkules, kasunod yan ng iligal na pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at inilipad patungong The Hague. Para sa mga anak ng dating Pangulo, malinaw na kidnapping ang ginawa sa kanilang ama. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Kinumpirma ng Office of the Vice President na bumiyahe patungong the Netherlands si Vice President Sara Duterte, lulan ang Emirates Flight number EK337 patungong Amsterdam, bandang alas 7:40 ng umaga nitong Miyerkules. Yan ay matapos na iligal na ipinaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ibinayahe patungong The Hague ng International Criminal Court. Ito ay sa kabila ng katotohanan na matagal nang hindi miyembro ng ICC ang Pilipinas. Sa kanilang social media post at sa panayam sa media, itinuturing ng mga anak ng dating Pangulo na kidnapping ang ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. sa kanilang ama. Kung Pilipino kayo, huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. So actually, some sort of, I don't know, what do you call it, state kidnapping? Parang ganyan na yung nangyayari. So, I don't know, ayaw kong isipin na ginawa itong utos sa kanya na gawin mo yan sa birthday mo. Pag nagawa mo, pagkatapos ni Marbil bilang PNP chief, ikaw ang gagawin namin PNP chief at hindi na si Nartates, hindi na si General Nartates. Hindi ko alam kung ganyan nga ang kabayaran niya, no? Or meron perang pinag-uusapan dahil hindi naman pwedeng nga gumalaw yan ng walang quid pro quo kung tawagin nila, no? Ayaw ko mag-isip ng masama kina Marbil at saka kay Torre. Hindi ako nananawagan ng revolusyon, hindi ako nananawagan ng subversion. Ang sinasabi ko lang, let us protect our fellow Filipinos. Kung nakalimutan po ng ating Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police, yung obligasyon na yan to protect the Filipino people, sino ang dapat? Kahit tayo nga pag ikaw pinasok sa bahay mo at pilit na kinakalagkad yung kaanak mo, siguradong
gagawa ka ng paraan, MJ, di ba? Para mapigilan yung illegal na pagtangay o abduction. Oh my God, andyan na po si... Ayun, no? Ayun na, di ba? Oh my God. Tay, be strong lang, Tay. And then, isipin mo, nandito lang. He's the best president ever. we experienced. Combined with a lot of presidents in the Philippines. I'm sorry. He's the best. Kahit po 6 degrees dito sa Netherlands ay nag-aabang pa rin kami sa paglabas ng ating former President Rodrigo Duterte. Duterte! 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 I can hear you! Duterte! 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 Ang gulo ni Ate. Ate, ang gulo. Eh, syempre, ano yun eh, tatay natin yan eh. Tatay ng bayan, tatay ng Pilipinas. Siya lang yung presidente nagtaas ng moral ng mga sundalo sa Pilipinas. Mga pulis, mga sundalo. Napalawanan niya. Makatao siya, makatao. Makatao ba? We love taga-Davao. Taga-Davao. Davao niya. Davao. Nanay ko, taga-Davao. We love tatay. Love tatay. Taga-Misaya, pero love tatay. Yeah, love tatay. Love tatay. Lahat ng Pilipinas.